Alam niyo ba na ang ilang RCU na sa tingin natin ay nakakabuti ay pwedeng maging sanhi ng pagpapaikli ng ating buhay pagtanda, lalo na kapag lampas 60 na tayo. Nakakagulat, hindi ba? Marami sa atin habang tumatanda ay mas nagiging masigasig sa pag-RCU, umasa na makakatulong ito sa ating kalusugan at mahabang buhay. Ngunit totoo, may mga uri ng paggalaw na sa halip na magpatibay ay nagdudulot ng kapahamakan sa ating mga buto, kasukasuan, at maging sa ating puso. Naranasan niyo na ba yung pakiramdam ng sakit sa tuhod o likod pagkatapos mag-ersyo na dati naman ay hindi sumasakit? O kaya ay bilang nahilo o nahirapan huminga? Hindi natin namamalayan ang mga simpleng pag-ersyo na akala natin ay tama ay nagiging sanhi pala ng mas matinding problema sa ating katawan na sa kalunan ay maaaring maging hadlang sa ating kasiyahan at kalayaan sa pagkilos. Ito ang masakit na katotohanan na kailangan nating alapin. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil may paraan para maiwasan ito. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 3 ehersisyo na dapat nating iwasan o baguhin at ang 3 ligtas at epektibong ehersisyo na tunay na makakatulong sa inyo na maging malakas, masigla at pahabain ang inyong buhay na may kalidad nang hindi nagsasakripisyo ng inyong kapakanan. Panuorin ang buong video dahil merong isang bagay na siguradong ikagugulat ninyo pagdating sa dulo. Marahil sa inyong pag-isip, anong ehersisyo kaya ang tinutukoy ko na pwedeng magpaikli ng buhay paglampas 60? Ang una sa listahan, at ito ay isa sa pinakakaraniwang pagkakamali, ay ang tinatawag nating high impact exercises. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ito yung mga ehersisyo na nagdudulot ng malakas na pagbagsak o paghampas sa ating mga kasukasuan, tulad ng pagtakbo o jogging sa matitigas na ibabaw, malalakas na pagtalon, o maging ang mabilis at paulit-ulit na aerobic exercises na mayroong maraming paglundag. Sa ating kabataan, kayang-kaya pa ng ating mga tuhod, bukong-bukong at balakang ang puwersa ng mga paghampas na ito. Ngunit habang tayo ay tumatanda, unti-unting nanghihina ang ating mga kasukasuan. Nababawasan ang cartilage na nagsisilbing unan sa pagitan ng ating mga buto at bumababa ang density ng ating mga buto. Kapag patuloy nating pinilit ang ating katawan sa mga high-impact exercises, lalo nating sinisira ang ating mga kasukasuan. Isipin nyo, parang lumang gulong ng sasakyan na pilit mong pinapatakbo sa lubak-lubak na daan. Sa umpisa, kaya pa. Pero sa paulit-ulit na paggamit, unti-unti itong masisira. Ang mga ganitong uri ng ehersisyo ay nagpapataas ng risk ng osteoarthritis, tendonitis, at stress fractures. Ang sakit na idudulot nito ay hindi lang pisikal, kundi pati na rin sa ating kalooban. Sino ba naman ang gustong mabuhay na lagi may sakit sa tuhod o likod? Kapag masakit ang ating katawan, nababawasan ang ating kakayahang maglakad, maglaro sa mga apo, o magawa ang mga simpleng bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Ito mismo ang dahilan kung bakit maaaring paikliin ang ating kalidad ng buhay kahit pa humaba ang ating bilang ng taon. Ngunit huwag mag-alala, meron namang ligtas na alternatibo sa high-impact exercises. Ang pinakamaganda at pinakaligtas na ehersisyo para sa ating mga nakatatanda ay ang paglalakad. Oo, tama ang narinig ninyo, ang simpleng paglalakad. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling kagamitan, pwede ninyong gawin kahit saan at napakababa ng risk na masaktan. Ang paglalakad ay isang low-impact aerobic activity na nagpapalakas ng ating puso at baga, nagpapabuti ng blood circulation at nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure. Hindi nito nilalagay sa matinding stress ang ating mga kasukasuan dahil walang matinding impact. Upang masulit ang paglalakad, simulan nito ng dahan-dahan. Kung hindi pa kayo sanay, magsimula sa 10 to 15 minuto ng paglalakad 3 beses sa isang linggo. Unti-unti ninyong dagdagan ang tagal at dalas hanggang sa makarating kayo sa 30 minuto, 5 hanggang 7 beses sa isang linggo. Mas maganda kung maglalakad kayo sa patag na lugar o sa parke na may malambot na lupa o sa treadmill na may magandang cushioning. Siguraduhin din na nakasuot kayo ng komportableng sapatos na sumusuporta sa inyong paa. Isipin nyo, bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay.
Maaari niyong gawin ito kasama ang inyong pamilya o kaibigan na nakakatulong din para sa inyong social well-being. Ang paglalakad ay hindi lang tungkol sa paggalaw ng katawan. Ito rin ay pagkakataon para magmuni-muni, magpahinga mula sa ingay ng mundo o mag-enjoy sa ganda ng paligid. Ang isa pang magandang alternatibo ay ang paglangoy o aquatic exercises. Ang tubig ay nagbibigay ng suporta sa ating katawan kaya halos walang impact sa ating mga kasukasuan. Kasabay nito, ang paglangoy ay isang full-body workout na nagpapalakas ng bawat kalamnan at nagpapabuti ng cardiovascular health. Kaya kung may access kayo sa pool, subukan ninyong lumangoy o gumawa ng simpleng paggalaw sa tubig. Napakasarap sa pakiramdam at napakalaking benepisyo ang makukuha ninyo. Ang ikalawang ehersisyo na dapat nating pag-ingatan ay ang tinatawag na heavy lifting na walang sapat na gabay o proper form. Kapag sinabi kong heavy lifting, hindi ko lang tinutukoy ang pagbubuhat ng mga barbell sa gym. Minsan, ito ay ang pagbubuhat ng mabibigat na gamit sa bahay tulad ng galon ng tubig, sako ng bigas, o maging ang paglilipat na mabibigat na kasangkapan. Sa ating edad, ang ating mga kalamnan ay natural na nanghihina at ang ating mga buto ay nagiging mas marupok. Kapag tayo ay nabubuhat ng labis sa ating kakayahan o kung hindi tama ang ating postura sa pabubuhat, malaki ang risk na mapilayan tayo, lalo na sa likod at balikat. Maaring magdulot ito ng slip disc, muscle strain, or hernia. Ang mga pinsalang ito ay maaring mangailangan ng matagal na papapagaling o mas malala pa, operasyon. At sino ba naman ang gustong gumugol ng oras sa ospital o nakahiga lang sa kama dahil sa isang pinsala na sana ay naiwasan? Ang pinsala sa likod ay lalong mapanganib dahil maaari itong makaapekto sa ating kakayahang maglakad, umupo, at maging ang paggawa ng simpleng personal hygiene. Ito ay naglilimita ng ating kalayaan at nakakababa ng ating kalidad ng buhay. At sa matinding kaso, maaaring humantong sa mas matinding komplikasyon. Kung gayon, ano ang ligtas na alternatibo sa pagbubuhat ng mabibigat? Ang sagot ay light to moderate resistance training o ang paggamit ng mga resistance band at light dumbbells. Hindi kailangan ng sobra-sobrang bigat para palakasin ang ating mga kalamnan. Sa katunayan, ang paggamit ng resistance band ay napakabisang paraan para palakasin ang ating mga braso, binti at core nang hindi nilalagay sa panganib ang ating mga kasukasuan at likod. Ang mga resistance band ay mura, madaling dalhin at pwede mong gamitin kahit saan. Maaari kang gumawa ng simpleng arm curls, leg press or chest press gamit ang mga ito. Kung gagamit naman kayo ng dumbbells, magsimula sa pinakamababang timbang tulad ng 1 or 2 pounds. Ang mahalaga ay ang tamang purma at paulit-ulit na paggalaw, hindi ang bigat. Halimbawa, para sa pagpapalakas ng braso, maaari kayong gumawa ng bicep curls gamit ang 1 pound dumbbell 10 to 15 beses 2 set. Ang focus ay nasa kontroladong paggalaw, hindi sa pagbubuhat ng mabilis at tabigla-bigla. Kung may kakayahan at gusto ninyong mag-gym, mas mabuting kumonsulta sa isang certified trainer na may karanasan sa pagtuturo sa mga nakatatanda. Sila ang makakatulong sa inyo na bumuo ng programang angkop sa inyong kakayahan at kondisyon ng katawan at siguraduhin na tama ang inyong porma para maiwasan ang pinsala. Ang layunin ay palakasin ang ating mga kalamnan para masuportahan ang ating mga buto at kasukasuan at mapanatili ang ating lakas at balanse na mahalaga para maiwasan ang pagkahulog. Ngayon, dumako tayo sa ikatlong uri ng ehersisyo na maaaring maging delikado para sa ating mga nakatatanda. At ito ay ang mga ehersisyo na may sobrang pagyuko o matinding pag-ikot ng katawan, lalo na kung mayroong dati ng problema sa likod o balanse. Madalas, natin makita sa mga yoga o stretching classes ang mga ganitong paggalaw. Ngunit hindi lahat ng yoga poses o stretching exercises ay angkop para sa lahat, lalo na kung mayroon kang osteoporosis, arthritis o problema sa vertebral discs. Ang matinding pagyuko tulad ng deep forward bends na halos didikit ang ulo sa tuhod ay maaaring maglagay ng labis na presyon sa ating gulugod. Kung mahina ang buto sa gulugod dahil sa osteoporosis, ang sobrang pagyuko ay maaaring maging sanhi ng compression fractures kung saan ang buto ay nagkakapira-piraso o nagkakaroon ng bali dahil sa bigat.
Ito ay napakasakit at maaaring magdulot ng pangmatagalang kapansanan. Gayun din, ang matinding pag-ikot ng katawan tulad ng malalalim na twists ay maaaring magdulot ng strain o pinsala sa spinal ligaments at muscles. Bukod pa rito, ang mga ehersisyo na nangangailangan ng biglaang pababago sa posisyon o matinding balanse, tulad ng ilang acrobatic yoga poses o mabilis na pag-ikot-ikot ay nagpapataas din ng risk ng pagkahulog. At alam naman natin, ang pagkahulog ay isa sa pinakamalaking panganib para sa ating mga nakatatanda na maaring humantong sa bali ng balakang, bali ng braso at iba pang malubhang pinsala na mahirap ng gumaling. Hindi lamang ito nagdudulot ng pisikal na sakit, kundi pati na rin ng takot at pagkawala ng kumpiyansa sa sarili na malayang makakilos. Kaya't mahalagang maging maingat sa mga paggalaw na ito. Kung gayon, ano ang ligtas na alternatibo na makakatulong sa atin na mapanatili ang ating flexibility at balanse nang hindi nanganganib? Ang sagot ay moderate stretching at balance exercises. Hindi kailangang yumuko na sobra o umikot ng husto para maging flexible. Ang pag-uunat ng ating katawan ay napakahalaga upang mapanatili ang mobility ng ating mga kasukasuan at mapahaba ang ating mga kalamnan. Magagawa ito sa pamamagitan ng simpleng static stretches. Halimbawa, maaari kang umupo sa silya at iunat ang iyong binti pasulong at subukang abutin ang iyong mga daliri sa paa basta't walang sakit na maramdaman. Panatiliin ang stretch ng 15 to 30 segundo at ulitin ng 2 beses sa bawat binti. Ang iba pang ligtas sa stretching exercises ay ang gentle neck turns, shoulder rolls at arm stretches. Gawin ang mga ito ng dahan-dahan at kontrolado at huwag kailanman pilitin ang iyong katawan na gumalaw ng lampas sa kanyang komportableng saklaw. Ang susi ay ang pagiging regular sa paggawa ng mga ito. Kahit 5 minuto lang araw-araw ay malaking tulong na. Ang pag-uunat ay hindi lamang nakakatulong sa flexibility, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng blood flow sa ating mga kalamnan at pagbabawas ng stiffness. Pagdating naman sa balance, napakahalaga nito upang maiwasan ang pagkahulog. Ang mga simpleng balance exercises ay maaring gawin sa bahay at hindi mo kailangan ng anumang espesyal na kagamitan. Isang magandang halimbawa ay ang pagtayo sa isang paa na may hawak sa pader o matibay na kasangkapan para sa suporta kung kinakailangan. Simulan sa ilang segundo at unti-unting dagdagan ang tagal habang lumalakas ang iyong balance. Maaari mo ring subukan ang heel-to-toe walk kung saan ilalagay mo ang sakaw ng isang paa sa harapan ng mga daliri ng kabilang paa na parang naglalakad sa isang tuwid na linya. Gawin ito ng dahan-dahan at maingat. Ang Tai Chi ay isa pang napakabisa at ligtas na ehersisyo para sa balance at flexibility. Ito ay isang uri ng Chinese martial arts na binubuo ng mabagal at kontroladong paggalaw. Hindi lang ito nagpapabuti ng balance at koordinasyon, kundi nakakatulong din sa pagpapababa ng stress at pagpapabuti ng mental clarity. Maraming senior centers o komunidad ang nag-aalok ng libreng Tai Chi class, kaya subukan ninyong magtanong sa inyong lugar. Ang pagpapalakas ng ating core muscles o ang mga kalamnan sa ating tiyan at likod ay napakahalaga rin para sa ating balance. Ang mga simpleng core exercise tulad ng pelvic tilts o bird dog na ginagawa sa apat na paa, dahan-dahang itinatapat ang isang braso at kabilang binti, ay maaaring gawin upang palakasin ang mga kalamnan na sumusuporta sa ating gulugod. Sa paggawa ng mga ligtas na pag-uunat at balance exercise, pinapalakas natin ang ating katawan nang hindi inilalagay sa panganib ang ating mga kasukasuan at buto. Ito ay nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na malayang makakilos, makaroon ng mas masigla at aktibong pamumuhay at maiwasan ang mga seryosong pinsala. Sa ating paglalakbay sa video na ito,
natuklasan natin ang mahalagang katotohanan tungkol sa ehersisyo para sa ating edad, lalo na kung lampas 60 na tayo. Nalaman natin na hindi lahat ng paggalaw ay nakakabuti sa ating katawan at mayroong mga ehersisyo na sa halip na magdulot ng kalusugan ay maaaring maging sanhi pa ng pinsala o pangpapaikli ng ating kalidad ng buhay. Pinag-usapan natin ang 3 delikadong ehersisyo, ang high-impact activities tulad ng pagtakbo at pagtalon na sobrang bumubugbog sa ating mga kasukasuan, ang heavy lifting ng walang proper form o labis sa ating kakayahan na nagdudulot ng pilay at pinsala sa likod, at ang matinding pagyuko at pag-iikot ng katawan na maaaring magdulot ng bali sa gulugod o pagkahulo. Ngunit higit sa lahat, tinalakay din natin ang 3 ligtas at epektibong alternatibo na tunay na makakatulong sa inyo na maging mas malakas, masigla at mas mahaba ang buhay ng may kalidad. Natutunan natin na ang simpleng paglalakad at paglangoy ay napakabisang low-impact activities para sa cardiovascular health. Idiniin din natin ang kahalagahan ng light to moderate resistance training gamit ang resistance bands at light dumbbells para palakasin ang ating mga kalamnan ng walang panganib. At huli, pinag-usapan natin ang gentle stretching at balance exercises tulad ng Tai Chi upang mapanatili ang ating flexibility at maiwasan ang pagkahulog. Tandaan, ang mga pagbabagong ito ay hindi kailangang maging malaki at biglaan. Ang bawat maliit na hakbang na ginagawa natin patungo sa mas ligtas at mas matalinong pag-ehersisyo ay isang malaking kontribusyon sa ating kalusugan at kagalingan. Hindi na kailangan pang magdusa sa sakit o limitasyon sa pagkilos dahil lang sa hindi tamang ehersisyo. Ang pinakamahalagang aral na ating natutunan ngayon ay ang pakikinig sa ating katawan. Ang ating katawan ay may sariling paraan ng pagsasabi kung ano ang tama at kung ano ang labis. Kung nakaramdam kayo ng sakit habang nag-ehersisyo, huwag ipilit. Ito ay senyales na kailangan nating baguhin o itigil ang ginagawa. Mahalaga rin ang pagkonsulta sa inyong doktor o isang physical therapist bago simulan ang anumang bagong ehersisyo regimen, lalo na kung mayroon na kayong dati ng kondisyon sa kalusugan. Sila ang makapagbibigay ng pinakamagandang payo na naayon sa inyong individual na pangangailangan at kakayahan. Huwag din kayong mag-atubiling humiin ng tulong sa isang qualified fitness instructor na may karanasan sa pagtuturo sa mga senior. Ang kanilang gabay ay napakahalaga para masiguro ang inyong kaligtasan at makamit ang inyong fitness goals. Hindi natin maiiwasan ang pagtanda, ngunit maaari nating kontrolin kung paano tayo tatanda. Ang pagpili ng tamang ehersisyo ay isa sa pinakamahalagang desisyon na maaari nating gawin para sa ating sarili. Ito ay pamumuhunan sa ating kalusugan, sa ating kalayaan na makakilos, at sa ating kakayahang mag-enjoy sa bawat sandali ng ating buhay kasama ang ating mga mahal sa buhay. Isipin nyo, ang pagkakaroon ng lakas at balanse ay nangangahulugan na mas madali kayong makapaglakbay, makapaglaro sa inyong mga apo, makapagtanim sa harden, o makagawa ng anumang aktibidad na nagbibigay sa inyo ng saya. Ito ang tunay na kayamanan na hindi mabibili ng pera. At ito na ang sorpresa na ipinahako sa inyo sa simula ng video. Ang pinakamahusay na ehersisyo na makapagpapahaba ng inyong buhay paglampas 60 ay ang ehersisyo na patuloy ninyong ginagawa ng regular at may kasiyahan nang hindi kayo napipilitan o nasasaktan. Hindi mahalaga kung gaano kabilis, gaano kalayo o gaano kabigat. Ang mahalaga ay ang consistency at ang pagiging akma nito sa inyong katawan. Kung gusto niyo maglakad, lumakad araw-araw. Kung gusto niyo maglangoy, lumangoy kayo. Kung masaya kayo sa Tai Chi, gawin ninyo ito ng buong puso. Ang pagiging aktibo ng tuloy-tuloy at ligtas ang siyang tulay na susi sa isang mahaba at masaganang buhay. Ito ang simpleng sikreto. Hanapin ang ehersisyo na gusto ninyo at gawin ito ng may pagmamahal sa sarili. Ang inyong mga komento at karanasan ay mahalaga sa amin. Kung mayroon kayong ehersisyo na nakatulong sa inyo o kung mayroon kayong tanong tungkol sa ating tinalakay, huwag mag-atubiling ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, pakipindot naman po ang like button at mag-subscribe sa aming channel.
Malaki po itong tulong para mas marami pa kaming maabot at matulungan. Maraming salamat sa inyong panonood. Tandaan, buhayin ang pinakamagandang buhay sa bawat edad. Mabuhay kayo!